natin. So this will be yung tutorial natin for switch case. And magde-declare lang tayo ng integer dito. Then yung variable na gagamitin natin sa menu selection natin will be a choice. And after nun, sa C language, for printing ng mga menu, gagamit tayo ng printf. Then after nun, dito natin ilalagay yung magiging options natin. So yung number 1 natin, let's say for example, ay burger. At after nun, semicolon tayo. And copy nyo lang to, paste, and then papalitan lang natin yung number of options natin. So meron tayong 3 options and 3 choices din. Let's say for example, fries. Then yung next natin will be drinks. So kapag ni-run natin yung program, mapapansin nyo sa output natin ay naka-horizontal sila na 1, 2, 3. Para magawa natin siya na maayos na menu, gagamit tayo dito ng /n para mag-new line sila. So when run yung program natin, mapapansin nyo yun yung options natin ay pa-vertical na sila. Then after nito, so after ng choices na yan, ang gagawin natin, of course, gagamit pa rin tayo ng printf. And in this case, sa printf natin, ipo-prompt lang natin yung user natin na pumili siya among the choices na meron tayo. So, hindi tayo mag-new line dito. So, ang gagawin lang natin, choose, then yung colon natin. Then, after nun, gagamit na tayo ng scanf kasi nga magre-receive na tayo ng input galing sa user natin. And gagamit tayo ng decimal or integer or numbers para sa formatting ng mismong user input natin. So, magagawa natin yun by using yung %d. Okay, so decimal yan, integer or digits. And then, comma natin siya, and then yung ating reference, then we will call out yung choice natin. Then, semicolon. So, kapag nirun ngayon natin yung magiging program natin, ito yung magiging output niya. So, 1, 2, 3. So, pag nag-choose ka ng 2, automatic wala pang lilitaw dyan eh. Yung reason, kasi yung program mo hanggang choosing pa lang naman siya. So, since switch ang pinaka-topic natin guys, papakita lang natin kung paano nag-work yung switch natin. So, pag gagamit ka ng switch, i-declare mo lang yung keyword na switch. And then, merong parameter ang switch. Ang sa loob ng parameter ng switch, ito yung variable na ine-evaluate natin. So in this case kasi, ang ine-evaluate nyo is yung choice. So yan siya. So siya yung nasa loob ng parameter ng switch natin ngayon. Kasi sa kanya manggagaling kung anong number yung pinili ng user natin dito. So magkakaroon tayo ng opening. So magkakaroon tayo ng opening and closing curly bracket dito. And inside niyan guys, meron tayong tatlong case dito. Yung case 1, case 2, and case 3. So ang gagawin natin, di-declare natin yung case and then yung 1. Then eto yan, yung mismong burger natin. Okay, so ang gagawin ngayon natin, i-declare natin yung printf. Then sasabihin natin na burger selected. And then semicolon. Tapos ilalagay nyo yung break dito. Kapag hindi nyo nilagay yung break, yung case 1 natin, magtutuloy-tuloy siya hanggang case 2 and case 3. So, very important na meron kayong case break sa mismo mga programs nyo. So, dito, ang gagawin natin, papakita lang natin muna yung output natin. Since meron na tayong case, so ito yung number 1 option natin. So, as you can see, pwede tayong mag-choose dito. So, pag pinili natin yung 1, magpapakita na yung burger selected natin. So, yun yung pinaka-thought ng ano natin, ng switch case para lang makapagpili ka. And then, ang gamit ko pong IDE guys ay Dev C++, Embarcadero po. Tapos guys, since meron kang tatlong option, kakopy mo na lang siya. And then, since case 1 yun, ito yung case 2 mo,
papalitan mo lang siya ng 2. Then papalitan mo ito ng fries selected. Then yung next one natin will be yung case 3. Papalitan mo lang siya ng case 3. So, drinks selected. So, i-run natin siya ngayon. Check natin yung lahat ng output natin. So guys, eto nga pala yung choice number 2 natin. So, sasabihin niya fries selected and then yung number 3 naman na choice natin ay 3. Drink selected. So, that will be yung switch case natin guys. Ganun lang siya kasimple. No? Pero of course, meron pa tayo ditong next part. No? Kasi yung choices natin is 1, 2, 3 lang siya. So, ang gagawin natin, in any case na yung mismong user natin nag-input siya ng wala sa 1, 2, 3, ang gagawin natin, magse-set tayo dito ng default. So, sa default natin guys, ay kukunin lang natin yung print na to. So, sa print natin, ang gagawin natin, isi-set natin siya na invalid choice. Para in case guys, na yung user natin, maglagay siya for example ng 5, which is wala naman sa option natin, may papakita natin yung invalid choice. So, yun, sa pagdating sa mismong, ano natin, switch statement.